Isinusulong ng foreign ministers ang legally binding na Code of Conduct o COC para sa South China Sea. Ito ang magsisilbing gabay sa negosasyon ng mga naturang bansa ukol sa wastong pagkilo sa South China Sea. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si GMA Resident Analyst Professor Richard Hidarian. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga po. Okay, Prof, itong Code of Conduct para sa South China Sea, no? I mean, hindi lang to para sa ASEAN. I mean, many other countries outside of ASEAN are very concerned about what's happening there. Sino-sino ba yung magiging signatory or maapektuhan itong Code of Conduct? Actually, komplikado itong isyong COC na to kasi contradictory yung statements na lumalabas sa ating gobyerno. So sinasabi na ating gobyerno, yung DFA spokesman natin na gusto natin legally binding Code of Conduct. Alam natin na ang China, ayaw talaga niya ng legally binding at saka yung aliado ng China katulad ng Cambodia, oppose sila doon sa word na legally binding at substantive Code of Conduct. Kasi yung Vietnam, pinupush niya na i-mention ito sa communique ng ASEAN. Pero pag nakita mo yung final communique, hindi nakalagay yung legally binding Code of Conduct. Anong kahulugan ng itong legally binding? Kasi kung hindi po siya legally binding, di symbolic at declaratory lang siya. At kung declaratory hindi ka obligadong sumunod. Exactly. At kung declaratory at symbolic lang siya, meron na tayong dokumento dyan. Ang tawag dyan, Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. So, 15 years na po. Tapos na yung negosasyon sa DOC. Dapat tapos na sana ang negosasyon sa COC. Ngayon, at least nag-agree na tayo sa framework. And na-leak sa akin yung copy ng framework 2 months ago. Pag nakita mo dyan, ang word na ginagamit ay norms. Dapat base sa norms. Hindi batas, sa norms dapat yung basihan nung pagsundo ng mga bansa doon sa mga provision ng COC. At isa pa, pag nakita mo doon sa COC, nakalagay na hindi po kasama yung dispute settlement mechanisms, maritime delimitation, at territorial disputes. So ang tanong ko dito, ano yung added value niya? Kasi meron na tayong DOC. Actually, yung China nag-sign din ng Treaty of Amity and Cooperation na parang non-aggression pact. So in short, kung wala itong added value, di parang nagsasayang lang tayo ng oras dito, no? But at the same time, ang silver nito sa China is, pwede sabihin na siya, na-negotiate kami ng COC. So dapat yung mga ibang bansa hindi makialam dito. In fact, especially the United States. Especially in the United States. In fact, yung isang araw, medyo nagtaka ako dito, mukhang na-encourage ng mga Chinese. Sabi nila, mag-negotiate kami ng COC kasi framework pa lang, no? So wala pa yung laman, no? Kung ang mga ASEAN countries, garantisado sa amin, galing sa mga ASEAN countries na hindi makikaalam ng mga ibang bansa. So in short, any moment pwede sabihin ng China, bakit ang US nandyan, ayaw namin ng COC niyan. So in short, ginagamit nila yung COC para i-push out yung mga ibang bansa na gustong tumulong sa ASEAN laban sa China at gustong gawin ng China. At of course, gusto ng China na exclusive lang yun sa pagitan ng China at ASEAN kasi kayang-kaya niya solohin ng ASEAN kasi kaya niya i-divide and conquer. Pero kung kasamang Japan, Australia at US dyan, syempre hindi kaya ng China na i-dominate yung issue na yan. So, in short, baka trap tong COC na to, no? Ingat tayo na hindi gagamitin ng China yung COC na to na para, kasi yung strategy ng China dito is take and talk Kukuha sila ng mga isla, mag-expand sila ng kanilang presence, and then pag nagreklamo ka, sabihin nila mag-uusap tayo. And then forever yung mag-uusap na yan. And then ngayon, may precondition pa yung pag-uusap na yan. Dapat yung ibang bansa hindi makialam. So dapat medyo ingat tayo dito sa COC. Ayun nga, nabanggit mo nga, instead of yung laws o ang batas, sabi mo nga, norms ang pagbabasehan. And when you say norms, ibig sabihin ito, mga nakasanayan. O yung kasalukuyang sitwasyon. Or kasalukuyang sitwasyon. Exactly. So, in short, wala kang compliance enforcement. Kasi pag sinasabi legally binding, kung may nagpasaway, dapat may punishment. So, kung wala siyang legally binding aspect, my big question is, ano po yung added value ng COC na to? Doon sa joint communique na pinirmahan ng mga ASEAN foreign ministers, may mga sinasabi doon, non-militarization, self-restraint. These are words na ang gandang pakinggan na parang, magkakaroon talaga ng peace. Pero mai-enforce ba talaga ito? Well, actually, agresibo yung paglalobby ng Vietnam during negosasyon. Sabi niya, ilagay mo yung word na reklamasyon at saka non-militarization. Kasi nung April, under chairman statement ni Digong, hindi lumabas yan at all. So, sobrang disappointed ng Vietnam. So, ang ginawa ng ASEAN ngayon ay sabi nila, we took note of some countries na concern sa reclamation and non-militarization. So, hindi nila sinabi na may consensus. But, pag tignan mo yung communique, hindi nakalagay yung ating arbitration award. Wala yung word po na legally binding code of conduct. Nakalagay lang code of conduct, which is what China wants. And then, of course, wala yung word na naman na serious concern na meron last year hanggang, in fact, 2014, 2015, 2016, parating sinasabi ng mga ASEAN countries, we have serious concern dun sa nangyari sa mga reclamation activities dyan sa West Philippine Sea. This year, wala na naman po. And then, meron pang nasaksak na bago nakalagay, all claimant states dapat mag-exercise ng self-restraint and all other states
So parang sinasabi ng ASEAN, ba't yung mga Amerikano, Pati yung mga huwag kayong gustong makialam makialam. dito. Exactly. So hindi ko alam sino may pakanan dyan. Baka Cambodia ang nag-push dyan. Hindi ko sure yun. Pero yung statement niyan, pwede ma-interpret na subtle criticism ng US at ibang bansa na gusto rin magpadala ng kanilang mga naval assets. In fact, ba't yung England, no? Yung England, sabi na nung last month, magpadala din sila ng mga aircraft carriers dito, no? So yung India, Japan, Australia, lahat sila gusto magpadala dito para protektahan yung freedom of navigation. So parang, wait lang, sinasabi ba ng ASEAN, kayo nakikialam kayo dito at nanggugulo kayo? So yung statement na yan na all other countries, ay for me, medyo tricky na tanong yan. At paano yung nakapasok yan doon sa communique? Dapat i-research po. So ito'y papel lamang na technically hindi ma-enforce pero magagawa niyang ma-block kahit pa paano kung meron mga protest or tulong na manggagaling from other countries. Kasi ang position, kasi yung Japan, Australia, US, may clear na position sila. Correct. Yung arbitration award natin, final binding, dapat sumunod ng mga bansa. So, ang kahulugan ng communique is, pwede sabihin ng China, kung walang problema ng ASEAN sa amin, ba't kayo nakikialam dito? Kasi US, Australia, Japan, they cannot want South China Sea more than ASEAN countries. So even if hindi siya legally binding, yung communique na yan, very strong diplomatic signal yan. Kaya mahirapan yung mga ibang bansa na pumasok sa eksena kung ang ASEAN ay sumusunod at nagtotoo ng line ng China. Kaya yung mga Chinese, they're putting all the pressure they can get para yung communique ay sunod sa kanilang gusto. Okay, gusto ko lang banggitin yung dynamics sa loob ng ASEAN. Right? So of course, there's this vaunted consensus and united front na ipinagmamalaki palagi ng ASEAN. But China has succeeded in kind of dividing itong so-called consensus. Kasi nabanggit mo yung Vietnam, which has always been an arch rival of China. They've actually gone to war previously. Nabanggit mo yung Cambodia na very pro-China naman. And ngayon, ang Pilipinas na dating at least pro-US or kind of anti-China, ngayon mukhang nasa kumakampi na rin sa China when it comes to this. So, how is this playing out dito sa joint communique? Sabi mo nga, medyo may mga nuances dito na parang yung Vietnam yung may pakana, yung iba naman, yung Cambodia. So, it's kind of fragmenting ASEAN in a way. Ang malaking problema sa ASEAN is hindi siya actually consensus-based. Unanimity-based po siya. So kung isang bansa lang magsabi ng no, walang mangyari po. Yun yung problema ng ASEAN. Kaya para sa akin, parang self-defeating po yung institutional structure ng ASEAN. Kasi hindi ka rin pwede umasa sa mga bansang katulad ng Cambodia na Laos na buong ekonomiya nila at national budget nila ay nakasalalay sa China. At para sa akin, unfair din sa kanila na i-pressure sila na sumunod sa ating posisyon. Kaya dapat ng ASEAN magreforma ng kanyang decision-making structure. Sana majority voting na lang or sinasabi na ASEAN minus X. In short, institutional paralysis ang nakikita natin dito. Hindi lang division. So pabor sa China if Exactly. ASEAN Isang is bansa divided. lang dapat mag-say no, walang mangyari sa ASEAN. Ito yung nagiging problema natin. Okay. Moving on to another issue. Kagabi ay nakipagpulong si Pangulong Duterte kay US State Secretary Rex Tillerson. Ang sabi ng Pangulo, siya ay isang humble friend ng Amerika. At taliwas ito dun sa mga nauna niyang pahayag na medyo maanghang yung kanyang mga pahayag laban sa Amerika. Gaano ka-significant itong pagpupulong ni Pangulong Duterte at ni US State Secretary? Yung first half noon ng kanilang pag-uusap ay na-cover ng media. Yung other half, alam ko yan through my own sources, no? Mukhang consistently very cordial yung conversation, no? Yung focus po yung terrorismo, yung Marawi issue. Ito yung speculation ko nung last June, di ba? Sabi ko, iba na yung usapan ngayon, hindi na mga karapatan pang tao. Lahat nakafocus sa issue ng terrorism at Marawi. Si Pangulong Duterte na thank you pa kay Secretary Tillerson dahil sa tulong ng Amerika sa atin doon sa laban sa Marawi at laban sa ISIS. So iba talaga po yung tono. Even mukhang yung Australian Foreign Minister Julia Bishop, iba't ibang bansa, mga ambassador na Western countries, iba na yung tono nila, more sympathetic, more supportive sila dito sa Pilipinas. At si Pangulong Duterte, feeling ko, dinidifferentiate niya. Galit siya nung SONA time. Kasi kung maalala natin, a week before, yung US Congress, lalong-lalo na yung mga Democrats sa US Congress, talagang inattack nila si Duterte. Sabi nila, pag dumating ito sa White House, magrarally po kami. Dapat ma-disinvite siya. Si Tillerson galing po sa Republican Party. Si Tillerson po ay malapit kay Vladimir Putin. Isa po siyang dating oil executive ng ExxonMobil. So mga kausap niyan parati, mga Saudi King,
kings, Russian president. So sanay na po siya sa mga characters na ganon. In short, Tillerson perfectly fit at tailored po siya para kay Pangulong Duterte and mukhang perfectly, he pushed all the right buttons. And si Pangulong Duterte, actually may prepared speech siya nung una na medyo confrontational, ibalik niya yung mga ginawa niya sa amin na kalokohan. Pero actually, Balangiga Bells. Balangiga Bells, for instance. At saka yung mga ibang mga grievances ni Pangulong Duterte laban sa US. Pero doon, moment na dumating daw si Tillerson, mukhang medyo lumambot yung position ni Pangulong Duterte at very friendly on tone. At makita mo, smiling sila all the way, which is different from last year nung pumunta dito si John Kerry. Nung pumunta dito si John Kerry, makita mo si Pangulong Duterte, parang kinokontrol niya yung sarili niya na hindi mag-criticize, no? May time na, I think he even said na fool daw si John Kerry, si Pangulong Duterte. So, ang laki ng difference nung pakikitungan niya sa Democrats sa Amerika at saka sa mga Republicans. Lalo-lalo na ang Trump administration. So ano ang implication nito pagdating sa policy natin towards America because he's speaking with the right person or in fairness, with the person he likes? Sabi ni Pangulong Duterte, yung South China Sea po ay malaking issue dito sa rehiyon. So in short, parang magandang signal yan. Kasi sinasabi rin ni Duterte sa China, nagiging friendly ako sa'yo, pero hindi ko binibitawan ng US, no? So, in short, kinikip pa rin niya yung ating insurance policy. Kaya mahalaga yung meeting na yan. Kasi kung wala tayong suporta galing sa US, kung may mangyari dyan sa West Philippines, sino tutulong sa atin tutulong sa Pilipinas? So, in short, he's still doing the balancing. At makikita mo talaga si Pangulong Duterte, differentiated yung kanyang criticism ng US. Hindi sa rhetoric niya, pero minsan nagagalit siya, hindi dahil sa Trump administration, nagagalit siya dahil sa mga Democrats at yung mga nasa Kongreso ng US na galit sa kanya. At yun ang nakikita natin ngayon, very friendly yung pakikitungan niya kay Tillerson. At si Tillerson din very able yung kanyang diplomatic skills dyan. Well, sabi mo nga, si Tillerson pressed the right buttons, but there was one button that he didn't press na binanggit din ni Pangulong Duterte, which was human rights. No? Right. So, human rights apparently in US-Philippine relations pwedeng maging deal breaker kasi yun nga yung naging issue kung bakit nung una nagalit si Pangulong Duterte kay Obama at saka sa Amerika. Ngayon, mukhang hindi na masyadong hindi na binabanggit. Sabi ni Pero at the same time, in Congress, I want to point out, some Republicans are actually focusing on human rights, like si Marco Rubio, no, na tumakbo na kalaban bilang, ni Trump. Yes, bilang he wanted to cut defense aid to the Philippines over human rights. He's a prominent Republican senator. Ang pwede apektado dyan, yung aid ng US sa Philippine National Police kasi involved po yung PNP natin dyan sa gyera laban sa pinagbabawal na droga. Pero yung ating AFP na hindi po kasama sa gyera laban sa pinagbabawal na droga, habang wala pang ebidensya na may massive human rights violation na nagaganap, sa ilalim ng martial law, tuloy-tuloy po pa rin yung tulong. So in short, yung Congress pwede niya i-restrict yung aid ng US sa PNP, pero so far, tuloy-tuloy yung tulong sa AFP at dito, good yung relationship nila. At alam natin, si Tillerson became the first foreign secretary na nag-skip ng human rights briefing ng State Department. So very dramatic po yung shift ng Trump administration policy. In short, sinasabi ng Trump administration, secondary or non-relevant yung human rights. Hindi importante ang human rights para sa Amerika. Yun yung position nila. And with that, maraming salamat sa inyo, GMA Resident Analyst, Professor Richard Hidarian. Salamat Thank you, Prof. God bless.